I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Isa sa mga activities ng Pangulo, nagpunta siya sa Tacloban ngayong araw, April 30, 2026. Alam nyo guys, natutuwa ako talaga sa Pangulo. Grabe talaga yung kanyang malasakit sa mamayang Pilipino. Ito naman po sa Tacloban. Tingnan nyo ito yung mga highlights. Ayan Grabe ang ngiti ni Sir. Wow. Hindi matatawaran talaga. Kasama ang kanyang libreng bigas, 10 kilo. Nako. Ang nakakatuwa pa dito, tingnan nyo yung mga bitbit nila. Wow. Jollibee. Siyempre guys, para sa mga anak nila. Natutuwa ako may Jollibee. Social. O, diba? Oh. Jollibee pa rin. Grabe yung mga ngiti nila talaga, Antin din ito, may Jollibee, ngiti nila. Ay, bawat bayan makikinabang. Kaya nga guys, abangan nyo po ang Pangulo sa lugar ninyo, okay? Ay, sana all. Ito naman yung mga scholars niya, presidential scholars yan. Buong Pilipinas ito guys, hindi sa isang lugar lang. Yan bigas for more. Wow. May cash pa sa mga barangay, LGUs. Saan ka pa niyan? Galing Sabi sa inyo Basahin po natin. Ayan Ayan ginhawa at pag-asa direktang nararamdaman ng maraming pamilya sa Eastern Visayas. May 241,000 pamilya sa Eastern Visayas ang nakikinabang sa mas mabilis na direktang tulong ng pamahalaan sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program at Local Government Support Funds LGSF. Makakatanggap ang mga pamilya ng regular na supply ng bigas na mapapagaan sa gastusin habang sinusuportahan din ang kabuhayan ng mga lokal ng mga magsasaka at pinatatag ang seguridad sa pagkain sa rehiyon. Ito po maganda kay Pangulong Marcos Jr. Number 1 priority niya po ang magsasaka. Sa ilalim ng bawat bayan, makikinabang program, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng direktibang tulong sa mga komunidad sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Funds, kung saan may 200 na pundo para sa bawat barangay para sa edukasyon at proyektong pangkaunlaran. Sa mas pinaiting na ugnayan ng pamahalaan at lokal ng pamahalaan, mas mapapabilis ang paghahatid ng serbisyo at pagbubukas ng oportunidad, napapalakas sa komunidad at nagbibigay na tunay na pag-asa sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya mahirap nyo ay pabagsakin si PBBM. Suportado siya ng bawat region guys, sa totoo lang. Kasi nakikita nila yung magandang gawa, yung malasakit ng Pangulo. Biro nyo yan, may bit-bit na Jollibee. Totoo ako. Para kumpleto detalyado guys, pakinggan nyo ito. Eto na. Mga presidential scholars, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr. So sila po yung ating mga scholars, presidential scholars, at sinabi nga po natin yung inyong aspiration for them. Sige, basta study hard, take advantage of your scholarship para makatapos kayo ng mabuti, matulungan nyo yung family ninyo, matulungan ninyo, magkakaroon din kayong pamilya, you can help them, yan lang, this is the only wealth, education is the only, yan lang ang kayamanan na hindi pwedeng nakawin sa isang tao. Kahit anong gawin, kahit anong mangyari, hindi mawawala sa ulo ninyo yung mga natutunan ninyo. Kaya ganun kahalaga ang edukasyon. Kaya pagpatuloy ninyo, kaya mabuti naging scholar.
Maraming salamat po, Pangulo. Yan po ang mensahe ng ating Pangulo para sa ating mga presidential scholars. So tayo na po at i-join na natin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa loob. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po ay ating natutunghayan ang pamamahagi ng mga bigas sa bawat pamilya dito sa Tacloban City. Ito ay sinasagawa bilang bahagi ng pinalawak na implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF sa buong bansa na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng tulong sa bawat komunidad. Ngayon ay ating nasasaksihan na pinapangunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa ating mga benepisyaryo. Bawat mamamayan dito sa atin ng pagbabago, patuloy sa pag-asenso, magsikat ng mabuti ka na kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Maaari na po tayo ngayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nagtitipon-tipon ngayon para sa Eastern Visayas, bawat bayan makikinabang. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, tinatawagan natin ang punong lungsod ng Tacloban, Mayor Alfred Romualdez, para sa kanyang pambungad na talumpati. Una sa lahat, I'd like to welcome His Excellency President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Gusto ko magpasalamat talaga sa ating Pangulo na nakita naman natin tuwing may krisis talaga dito sa rehiyon, sa bansa, lagi siya ay bumababa sa atin para tumulong. At talagang hindi lang presidente ng Pilipinas, ay siya rin ay tatay ng Pilipinas. At its beneficiaries as well as all the scholars at marami pang iba. So, damo salamat at maupay adlaw haton na tanan. Damo salamat. Maraming salamat po, Mayor Romualdez. At sa puntong ito, ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawa ng Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance na nagkakahalaga ng 200,000 pesos sa bawat barangay. Para sa Samar, tinatawagan po natin si Governor Shari Ann Tan kasama si ABC Federation President Ruby Delector na siyang kumakatawan sa lahat ng punong barangay sa probinsya ng Samar.
Maraming salamat po. Para sa Northern Samar, tinatawagan po natin si Governor Harris Christopher Ongchuan kasama si ABC Federation President Arturo Dubonco Jr. na siyang Para naman sa Eastern Samar, tinatawagan po natin si Governor Ralph Vincent Ivardone kasama si ABC Federation Vice President Eloise Melanie Ivardone na siyang kumakatawan sa lahat ng punong barangay sa probinsya ng Eastern Samar. Maraming salamat po. Para naman sa Leyte, tinatawagan po natin si Tanawan Mayor Maria Gina Merilo na siyang kumakatawan kay Governor Carlos Jericho Petilla kasama si ABC Federation President Maria Martina Jimenez na siyang kumakatawan sa lahat ng punong barangay sa probinsya ng Leyte. Maraming salamat po. Para naman sa Southern Leyte, tinatawagan po natin si Board Member Jason Calva na siyang kumakatawan kay Governor Damian Mercado kasama si ABC Federation President Danilo Dueñas na siyang kumakatawan naman sa lahat ng punong barangay sa probinsya ng Southern Leyte. Maraming salamat po. Para sa Biliran, tinatawagan po natin si Kaibiran Mayor Rodessa Delante na siyang kumakatawan kay Governor Rogelio Espina kasama si ABC Federation President Nympha Villegas na siyang kumakatawan sa lahat ng punong barangay sa probinsya ng Biliran. Maraming salamat po. Para naman po sa Ormoc City, tinatawagan po natin si Mayor Lucy Torres Gomez kasama si ABC President Esteban Laurente na siyang kumakatawan sa lahat ng punong barangay ng Ormoc City. Maraming salamat po. At panghuli, para naman po sa Tacloban City, tinatawagan po natin si Mayor Alfred Romualdez kasama si ABC President Raymond Balagapo na siyang kumakatawan sa lahat ng punong barangay ng Tacloban City. Maraming salamat po at maraming salamat, mahal na Pangulo. At ngayon, para ipakilala po ang ating panauhing pandangal, muli po nating tinatawagan si Mayor Alfred Romualdez. At pakinggan natin ang tatay ng Pilipinas, ang mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Damo salamat, Mayor Alfred, for your introduction. Batiin ko lahat ng ating mga governors, elected officials, the representatives of the different LGUs na nandito ngayong araw. At lahat ng nandito, meron pa ako, babatiin ko rin yung mga scholar na nandiyan na naging presidential scholar, isang bahagi nitong aming ginagawa na project. Ito po ay panibagong aming ginagawa na sistema na ang pinapatibay natin ang ating partnership ng national government at saka local government. Ito ay naging bunga dahil ako ay naging governor din na 9 na taon sa Ilocos Norte. At nakikita ko na maraming disconnect, sa national government at saka sa local government. Kaya't nung ako ay umupo na Pangulo, sabi natin, ba't di natin tinutulungan ang mga local government? Di tayo nakikinig sa local government para malaman kung ano ba talaga ang kanilang pangangailangan. At ang isang nakita namin ay isang pondo na ito, yung tinatawag na Local Government Support Fund, yung LGSF. Ngunit sa 9 na taon na naging governor ako, wala akong nakita doon sa pondong yun. At nagtataka kami kung bakit may local government support fund, bakit hindi na ibababa? Kung saan ginagamit sa ibang bagay. So sinabi ko, ito na siguro ang pagkakataon na magamit yung LGSF sa tama. At yun ang aming ginagawa.
So ngayon, yung LGSF, binuo namin yung pondo at binibigay namin sa mga governors, sa ating mga city mayors, sa ating mga municipal, lahat ng LGSF, lahat ng local government executive ay dinala na natin sa kanila. Dahil ang unang-una, dahil ako talaga lagi kong sinasabi, laki ako bilang politiko. I grew up as a local government official. At doon ako na natuto kung ano ang mga dapat gawin, ano yung kailangan gawin at the local level. At yan ay ang mga natutunan ko, sinasabi ko nga na kailangan tulungan natin ang mga local government dahil ang katotohanan, ang national government, kahit gaano kaganda ang programa, kahit gaano kaganda, kahit gaano karami yung pondo na hawak ng national government, pag hindi nakikipagtulungan ang national at saka ang local, walang mararamdaman ang taong bayan. Hindi kahit na magandang programa, kung hindi kami tulungan ng local government, ng mga governor, ng mga mayor, hanggat mga barangay official, ay hindi tayo, napakatagal. Mabagal kasi national government lang ang gumagawa. Kaya sabi ko, isama natin sila sa ating mga ginagawa para yung tinatawag namin na whole of government approach ay maging talagang katotohanan na ang buong pamahalaan, both national and local, ay nandyan na tumutulong at para ibaba ang serbisyo sa taong bayan. At ito naman ay nakikita natin dahil very effective naman ang local government. Sinasabi ko nga, nung ako'y naging senador, sinasabi ko sa aking mga kapwa-senador, ay sinabi ko sa kanila, alam nyo, yung mga binababanin yung mga, kung ano-anong mga directive, instruction doon sa mga local government, kung titignan ninyo, yung mga ginagawa ninyo, ay na additional function, additional kung ano, magtatayo, kailangan mag-organize ng committee of something else, committee na ganito, wala naman tayong kakayahan, wala naman. At ang pinakamahirap sa lahat, walang kasamang pondo, walang kasamang item. Sinasabi namin, bakit, ba't wag nyo nang gawin yan? Dahil magandang basahin sa papel yan, magandang i-display, magandang italumpati yan, pero sa practical, pagdating sa baba niyan, wala na mamamatayan dahil hindi namin kaya. Yung mga committee na pinapa-organize sa atin. Saan ka wala namang item, walang dagdag na item. At saka, kuminsan di ba, mga housing, mga ganun. Wala namang technical capability ang yung mga sa land use plan. Yung mga ganun na pinapagawa sa local, walang capability ang local. So, kailangan na tulungan. Kaya sabi na, hindi, bigyan na natin, imbis na tayo pa sa national government, ang nagsasabi sa local government kung anong kanilang pangangailangan, ay makinig tayo sa kanila. Dahil, baka magulat kayo, ang local government, siyempre sasabihin nila sa inyo yung problema. Pero, sasabihin din nila sa inyo kung ano yung maaring gawin para solusyonan yung problemang yun. Tayo hindi natin alam ang mga kung ano yung sitwasyon doon sa kanilang lugar. And that's why binuo namin itong programang ito, binababa natin sa local governments ang LGSF at iniiwan na lang natin. Yun lang, meron lang kaming mandate na dapat, lalo na ngayon dahil natapat tayo sa isang oil crisis at alam naman natin pag tumaas ang presyo ng langis, tumataas lahat ng presyo ng lahat ng bilihin. At ang unang-una namin tinutukan ay siyempre yung food supply, yung pagkain. Gagawin ng LGU, galing sa LGSF na ibinaba natin sa ating mga local government executives. Yung mga beneficiaryo po, wag po kayo mag-alala. Hindi ito minsanan. Ito, magbibigay kami na 6 na beses sa isang taon. Every 2 months, magbibigay ulit ng bigas. Patuloy yan. Para matiyak naman yung ating food supply. Yan po ang naging programa para sa ating mga local government sa mga probinsya, sa lungsod, sa bayan.
And dito sa Region 8, higit sa 241,000 pamilya ay na ang mga nangangailangan, kaya ito po ang tutugunan namin ng tulong. Ngayon, meron pa rin kaming dinagdag. Itong nababasa ninyo na ang bawat barangay makikinabang. Ito po ay isang programa ngayon lang po ginawa. Alam naman natin ang mga barangay official kung minsan ay nahihirapan dahil pagdating ng panahon may gagawing proyekto, sasabihin sa inyong share sa IRA share, yung 10% IRA share namin. Ano yung sagot? Nagamit na wala na, naubos na. Sabi, totoo naman, ginagamit naman sa tama, pero talagang mahirap ang pondo para at the barangay level. So, ang ginawa namin, gumawa kami ng programa, ang bawat barangay makinabang dahil ang gagawin nga namin ay bibigyan natin ng 200,000 pesos ang kada barangay sa buong Pilipinas. Isa lang ang kondisyon na hinihingi namin sa ating mga barangay officials na yung 200,000 ay kalahati nun ay gamitin para suportahan ang mga presidential scholar. Ibig sabihin, sa 200,000, yung 100,000, magbibigay tig 20,000 ang ibibigay sa bawat scholar. So bawat taon meron sila may 5 scholar ang pwedeng suportahan. Ang sabi namin, unahin nyo na yung malapit na magtapos, pero hindi na matatapos dahil nga walang pambayad. O yun ang ating ginagawa. Yung naiwan na 100,000, iniiwan na namin sa barangay chairman, sa barangay officials, kung saan nila gagamitin. Dahil sa aking paniniwala at pag-unawa, at tapat na paniniwala, na kayo lalong-lalo na sa barangay, kayong nakakaalam kung ano talaga ang kailangan ninyo. Alam naman ninyo kung saan kailangan ilagay yung pondo. Kaya yun ang aming ginawa. Kaya yan ang isa pang programa na ginawa natin. At ginawa natin na merong pondo para sa ating mga scholar dahil kailangan talaga natin tulungan ang ating mga estudyante ay hindi nakakapagtapos dahil wala ngang pambayad. Kaya tiyakin natin, kada barangay may 5 scholar, may 5 presidential scholar. So, magkakaroon tayo with approximately 42,000 barangays. Sabihin na lang natin, we will have at least 200,000+ presidential scholars, 200,000+ na estudyante na matutulungan. Ang sinabi ko lang sa ating mga estudyante, pakinabangan ninyo itong scholarship na binibigay namin sa iyo, mag-aral kayo mabuti. At kagaya ng sinabi ko doon sa mga estudyante doon sa labas na nag-orientation, ako sa kanila, magsipag kayo at mag-aral kayo mabuti, makapagtapos kayo dahil ang edukasyon ay ang tanging isang kayamanan na napupunta sa atin bilang estudyante, mapupunta sa atin na kahit anong mangyari, hindi maaring mawala, hindi maaring agawin, hindi maaring nakawin sa inyo habang buhay. Nasa sa inyo yan, habang buhay, magagamit ninyo yan para tulungan ang inyong pamilya, para tulungan ang inyong komunidad. Kaya't mag-aral kayo mabuti at ako ay natutuwa na matutulungan namin kayo para sumikat naman kayo at makapagtapos kayo at magiging mas maganda ang mga buhay ninyo. Kaya po, patuloy po ang inyong pamahalaan, together of course with the national government and the local government, the continuing cooperation between both national and local for me is key. And in fact, in-extend namin ito hindi lamang dito sa LGSF program at saka sa barangay program. Kung maalala ninyo, in-extend natin yung school building. Dahil ang bagal namin, sinabi ko kay DepEd Secretary noon, sabi ko, sige, kung talagang buhos tayo, ilan na magagawa nating school building sa isang taon? Yung binigay sa akin yung numero, sabi ko, napakaliit naman. Sabi ko, bakit hindi natin ibigay sa local government? Kayang-kaya ng local government by administration yan. So, yun ang ginawa namin. So, hanggat may kaya, basta't kaya ng local administration, ng lokal,
ang lokal na ang magpapatayo ng school building. At katulong, siyempre, tutulong siya, patuloy-tuloy ang patayo ng Department of Education Department, ang DepEd. Ngunit, mapaparami at mapapabilis ang pagtayo ng silid-aralan dahil nga kasama na natin ang local government. Yan po ang partnership na aking binubuo at para yung buong pamahalaan ay nagtatrabaho na sabay-sabay na nagtutulungan. At ito lang na dahil para pabilisin ang paramdam sa taong bayan ng serbisyo na nanggagaling sa pamahalaan. Tayo naman na nasa serbisyo publiko, yan lang naman ang hangarin natin. Yan naman ang pangarap natin na maramdaman ng ating mga kababayan ang serbisyo ng pamahalaan sa naagaran, na mabilis, na tama ang tulong. At kilala natin ang pangangailangan, kilala natin kung sino ang mga nangangailangan at sila ay natutulungan natin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. I thank also, of course, our local government officials for their participation, cooperation. I have to say, most enthusiastic, yung pinaka-excited dito sa programang ito, hindi kami sa national government, kundi ang mga local government officials. Kasi marami silang ngayon meron na silang magagawa. At meron na silang hawak na pondo, may magagamit na sila. Siyempre, gusto pa rin natin dagdagan. Kaya sinasabi ko sa ating mga local government officials, kapag naging matagumpay itong ating sinimulan, if this becomes a success, if it is run well, if you run it well, you will be running this program, not the national government. If it is run well, asahan ninyo, ang next budget, dadagdagan natin sa susunod na taon. Kaya tumitingin po tayo sa ating mga kinabukasan, sa ating mga kabataan at sa lahat ng mga nangangailangan. Nandito po ang inyong pamahalaan para tulungan kayo at gawin lahat ng kayang gawin ng pamahalaan upang ang inyong pangangailangan together. Maraming salamat po. Salamat. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. So yun mga kababayan, narinig nyo kanyang speech. Sabi nga natin sa unang video, abangan yung Pangulo sa mga lugar nyo. Iikutin nyo buong Pilipinas. Same gawa din ang kanyang gagawin. Pagbibigay ng scholar at mga bigas at kung ano-ano pa. Yan ang Pangulo. Ganun ang dapat gayahin ni Sara. Hindi yung puro kuda-kuda. As a part of the government's ongoing commitment to strengthening local communities, amid global challenges, President Ferdinand R. Marcos Jr. lead the Eastern Visayas Bawat Bayan Magkikinabang at Tacloban City Convention Center in Tacloban City on April 30, 2026 today. During the program, the President engaged the presidential scholar under the Suko Civic Project Fund. Witnesses the rollout of the Bagong Pilipinas Rice Program under the Local Government Support Fund and turn over financial assistance to barangays across Region 8 o Region 8 ba? These programs underscore the administrative efforts to address urging basic needs, strengthening grassroots governance, and ensure that government support reaches communities more quickly and equitable. O, di ba? Diyan po yan sa Tacloban. Ayan. Nandiyan si Madam Lucy. Di ba? O magpinsan ng mga yan di ba? Si Mayor Romualdez, kapatid ni dating Speaker Martin. O yan, shout out sa mga taga Tacloban at siyempre sa Liti. Guys, abangan nyo ang Pangulo sa mga lugar nyo. Wow, congratulations po. Ayan po ang kanyang activities for today. Ayan sa mga scholar niya. Wow. President's scholar pala yun. Guys, ayan, pila-pila. Wow. Bigas pray. Wow. Pati may scholar, may bigas. Ang dami, guys. Grabe. Wow. Sa akin, malaking epekto po. Malaking epekto dahil na sa pagtaas po ng gasolina,
Ay kami, isa po kami sa gumagamit ng gasolina, dyan ang asawa ko, nangingisda, gumagamit ng makina, so ano sa gasolina. Sa akin, malaking epekto, mas lalo po kami naghirap kasi po, imbis na yung iba, ipapabaon lang sa mga anak ko, dahil marami akong estudyante, dalawa yung college ko, marami akong anak. Eh siyempre, imbis na ipapabaon lang yung iba na pera para, dahil sa pinangtas ng gasolina, yung ibang pera sana, papambaon na lang sa mga anak namin. Ang malaking tulong po. Imbes na yung budget namin malaki, medyo mabawas-bawasan po. Malaking tulong talaga itong ipapimigay ni Presidente. Para po sa ating Pangulo, salamat po sa pagbibigay nyo ngayon ng ayuda na bigas po. Sana po, hindi lang po ngayon, may mga susunod pa po sana. Di ba guys? Scholarship na to, it's actually a very good initiative ng Presidente kasi nakatulong siya sa pamagi na hindi lang pera, pero nakatulong din siya para sa pamimili ng mga estudyante, yung mga kailangan ko bayaran sa paaralan. Walang isang tulong kasi parang nabigyan ko ng unting pahinga yung magulang ko, yung tumutulong sa akin. Parang hindi naging masyado mabigat yung mga bayaran ko sa paaralan sa kanila. Nagpapasalamat din ako kay Presidential Bongbong Marcos dahil sa programa na to. Hindi lang siya nakatulong sa akin. Sa daming-daming estudyante na kailangan ng tulong ngayon, marami kami yung natulungan niya. Siyempre, malaking tulong, especially sa mga low-income families. Part of this assistance ay mapupunta sa mga chosen scholars and mga qualified scholars ng barangay. And we all know na yung mga bata talaga, nagdi-dream sila na maka-finish sila ng studies so they can succeed. Tapos, pag nag-succeed na sila, syempre, there's a brighter future. Tapos, half of this assistance naman ay mapupunta naman sa chosen package of project namin, which will help the community din na maging safer, especially na yung pinili namin is yung solar package. Nakikita talaga natin na the government is working and reaching out, even small communities like the barangay, na walang malaleft behind. That's all. Maraming salamat, President Bongbong Marcos, and to your administration. Thank you po. Hello, President! Love you! Ganun dapat ang gayahin ng mga ibang mambabatas, di ba? Hindi yung patutsadahan sa social media. Totoo naman yan. Kaya believe ka dito sa Pangulo na ito, sa totoo lang. Dapat ito magiging Prime Minister, mga kababayan, ano? I hope ang Panginoon kumilos at siya na lang ang gagawin na Prime Minister. Kasi napakagaling ito, guys, ha? Sa totoo lang. The best president forever talaga, except yung kanyang ama. Tapos na yung term ng ama niya, siyempre yung anak naman. So, shoutout ulit sa mga taga-Tacloban. Congratulations sa mga scholars, of course. Hindi lang yan, guys, ang ang kanyang mga activities. Talagang may proyekto siya dyan. So, abangan niyo po ang Pangulo sa mga lugar niyo, mga kababayan. Pupunta yan. See you again, guys, on my next upload. Bye, bye, and babus. God bless. Philippines. Bye, everyone. Sana.